Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na members, Calachuchi Eduardo, Vince Martin, Albert Diego, at Aladin Cartila. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1921. Malamig na sumulyap si Harvey York sa kay Angelina John at ang kanyang mga kasama na babae. Tapos ka na bang magtatahol? Kung tapos ka na, pagkatapos ay tumabi. Hindi alam ni Kate Walker kung ano ang gagawin ni Harvey, ngunit hindi niya ito pinigilan. Pagkatapos ay binigyan ni Angelina si Harvey ng kakaibang hitsura, pagkatapos ay tahimik na bumulalas, tumigil sa kalokohan, Sir York. Hindi ito lugar para makisali ka. Kaya paano kung alam mo ang tungkol sa aking lihim? Ang lihim ay hindi kahit na nagbabanta kay Justin Walker. Nangangarap ka kung gusto mo pa ring pigilan siya mula sa pagtaas sa kapangyarihan. Kilala rin ni Angelina si Justin, desidido si Justin na kunin ang posisyon bilang bagong pinuno ng sangay. Iyon ang dahilan kung bakit tiyak na makukuha niya ang nais niya sa araw na iyon. Kung may pipigil sa kanya na gawin ito, hindi siya titigil hanggang sa patayin niya sila. Itinutok ni Harvey ang kanyang tingin sa direksyon ni Justin. Ang lalaki, na pumatay sa kanyang sariling asawa upang alisin ang kanyang sariling tukso, naniningkit habang nakatingin sa ring. Wala nang ibang tila gumalaw sa kanya. Mahinang ngumiti si Harvey makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ay sumagot, hindi niya makukuha ang posisyon na iyon mula nang sinabi ko ito. Ang posisyon ay akin. Pagkatapos ng lahat, medyo nagyelo si Kate matapos niyang marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi siya nagawang makaganti sa pahayag na iyon. Nagyelo din si Angelina sa lugar, pagkatapos ay malamig na tumawa. Sir York, aaminin ko na mayroon kang ilang kakayahan. Ngunit, ang posisyon ng pinuno ng sangay ng Mordo ay hindi makakamit ng mas manipis na kakayahan. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling sa pakikipaglaban, maaari mo bang talunin ang Panginoon ng Longmen? Paano ang isang tagalabas na tulad mo ay dapat na kumuha ng posisyon kung hindi mo siya matalo? Ikaw ay isang tulala. Lubos na nabigo si Angelina sa kay Harvey. Naisip niya na si Harvey ay labis na misteryoso at pambihirang talento sa gayong murang edad. Ngunit parang ang bastard ay swerte lang sa buong oras. Kumikilos ng napakataas at makapangyarihan dahil lamang sa may kakayahan siya. Sino siya sa palagay niya? Lahat ng mga kasama ni Angelina ay nakatingin din kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Gaano katindi ang sinabi niya na ang posisyon ng pinuno ng sangay ay kanya? Ano ang iniisip niya? Nangangarap ba siya kapag alas 9 na o sa umaga lang? Hindi sila maaaring tumingin sa isang mapagmataas na tao na may tulad na mga hanggal na pangarap. Sa palagay ba niya ay siya ang kalaban ng oras dahil lamang sa bahagyang may kakayahan siya? Gaano katindi ang sinabi niya tulad sa isang okasyon tulad nito? Ang mga alagad ng Longmen lahat ay nagkaroon ng kanilang pansin sa ring ngayon. Kung hindi kailanman papayagan ng mga taong ito ang taong iyon. Gaano ito kalungkot? Paano ang isang tao na nakakaalam lamang kung paano mangarap ay magkaroon ng isang pagkakataon na tumaas sa isang lungsod na puno ng mga batang masters at prinsipe? Kate, pumayag ako na hayaan ka na makipag-date sa kanya. Ngunit bigla kong naramdaman na ang taong ito ay nagpapakita lang. Mas nababagay ka kay Lucas. Ito ay isang opinyon lamang mula sa isang may karanasan na babae. Isipin mo ito mismo, tumalikod si Angelina at umalis pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Sa kanyang mga mata, wala nang gamit si Harvey para sa kanya. Nag-iisip siya ng mga paraan upang kunin ang na-record na boses ni Harvey sa loob ng kanyang telepono. Kung mayroon siyang pag-record, tiyak na may paraan siya upang makitungo kay Harvey. Hindi niya iniisip si Harvey, bagaman. Ang isang babaeng tulad ni Angelina ay hindi malalaman kung kailan titigil hanggang sa makarating siya sa pintuan ni kamatayan. Ngunit, hindi balak ni Harvey na sumalungat sa kanya sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, interesado siya kay Justin at ang relasyon ng pag-ibig at pagkamuhi sa babae.
at nais niyang makita kung si Angelina ay magiging pangunahing ginang ni Justin kung si Justin ay mabibigo. Hindi bumalik si Kate sa kanyang mataas na paninindigan, at lumakad siya kasama si Harvey sa harapan. Ding! Sa ngayon, isang brutal na labanan sa ring ang natapos na. Sa ring, kasabay ng pag-ugoy ng espada ni Tyson Woods na sinundan ng isang maliwanag na ilaw, ang dibdib ng alagad ng lungman sa harap niya ay naglabas ng isang pagbagsak ng dugo, pagkatapos ay agad na nahulog sa lupa na paralisado. Nakikipaglaban sila sa ring, hindi naglalaro na mapagpanggap. Ang kanilang tagumpay o pagkatalo ay natural na nangangahulugang buhay o kamatayan. Sa ngayon, si Justin Walker ay nawalan ng 5 mga tugma ng sunod-sunod. Mayroon siyang isang natitirang miyembro na nakikipaglaban para sa kanya. Ngunit si Justin ay hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig na panghinaan ng loob sa sandaling iyon. Sinukat niya si Tyson habang ang kanyang interes ay napukaw, pagkatapos ay gaanong kumaway ang kanyang kamay pagkatapos ng ilang sandali. Swoosh! Ang isang tao, na halos 6 na talampakan at 5, ay dahan-dawang lumitaw mula sa daanan at tumalon sa ring. Susunod na tugma, Tyson Woods kumpara sa kay Eugene Bowie. Naging ligaw ang karamihan matapos marinig ang pangalan ni Eugene. Si Eugene, ang nangungunang mahusay na general ni Justin, ay siya din ang pinakadakilang alagad sa loob ng sangay ng Mordo. Ang isang taong katulad niya ay may napakataas na reputasyon sa loob ng sangay ng Mordo's lungmen. Matagal na siyang nakatago sa mga bundok, at bumalik lang siya sa araw na iyon. Habang ang host ay nagbibigay ng mga pambungad na salita, tumalon si Eugene sa ring na gumagamit ng isang palakol. Siya ay hindi makataong matangkad na may nakaimpake na abs, parang isang hugis tao na kulay abongber na may nakakatakot na aura na dala ng lahat ng mga nabubuhay na bagay. Sinabi sa Legends na maaari niyang masira ang mga tigre at cheetah sa kalahati. Isang gabi sa panahon ng malamig na taglamig, nag-iisa siyang nakipaglaban sa isang pangkat ng mga lobo. Ligtas na sabihin na si Eugene ang magiging nangungunang alagad sa loob ng sangay ng Mordo kung hindi para kay Rachel Hardy na nag-aangkin sa lugar na iyon. Kahit si Rachel mismo ay hindi tiwala kung maaari niyang ibagsak si Eugene. Ang kasiyahan ay ipinakita kay Justin at sa iba pang mukha nang makita nila ang lubos na kakilakilabot na si Eugene. Ito ang kanilang pinakamahusay na card sa kanilang manggas, kasama ang kawalan ni Rachel mula sa ring dahil sa kanyang mga pinsala. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Justin na makakamit niya ang tagumpay sa kay Eugene lamang. Sumilip ang interes ni Harvey York habang nakikita ang tanawin. Sa hilagang kanluran ng bansa H, ang mga tao ng Mongolia ay tinawag na warrior tribe. Marami sa mga tao doon ay may kakayahang masira ang mga tigre at cheetah sa kanilang lakas. Nakilala ni Harvey ang ilan sa mga ito sa kanyang oras sa Euro-American battlefield. Ang mga taong may parehong kakayahan sa bansa H ay maituturing na bihirang. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Harvey na makita ang totoong lakas ni Eugene. Di nagtagal, tumayo si Eugene nang hindi gumagalaw ng labis habang hinawakan niya ang kanyang palakol. Tila mabangis siya, si Tyson ay naningkit ng bahagya, pagkatapos ay nilabas ang kanyang sigarilyo sa kanyang bibig. Ang walang prinsipyong pagtingin sa kanyang mukha ay nawala at pinalitan ng isang mahigpit na hitsura. Si Eugene ay lubos na naiiba sa iba sa harap niya, na nagbibigay ng napakalaking presyon kay Tyson. Nakaramdam ng panghihinayang si Tyson noon. Nagsisisi siya na hindi na natili sa sword camp sa loob ng 3 buong taon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat na nanatili ay naging hari ng armas maliban sa kanya. Natatakot akong mapahiya ka, Chief Instructor. Pinakawalan ni Tyson ang isang buntong hininga, pagkatapos ay patuloy na pinahiran ang kanyang espada. Pagkatapos, binaluktot niya ang kanyang katawan habang pinipilit ang kanang kamay sa hawakan ng espada na parang siya ay isang ganap na baluktot na nakaumbok. Tumango si Harvey. Ito ang swordsmanship ng sword camp, kahit na natutunan lamang ni Tyson ang kaunti sa mga ito.
sapat na upang patunayan ang kanyang paglaki nang magpasya siyang wakasan ang paglaban sa isang suntok. Ito ay dahil, kung ito ay isang matagal na labanan, si Tyson ay hindi magiging tugma kay Eugene. Kung nais ni Tyson na manalo, maaari lamang siyang sumugal sa kanyang isang pag-atake at pagtatapos ng buhay ni Eugene na may isang solong galaw. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mamatay. Pinakawalan ni Eugene Bowie ang isang nanginginig na sigaw na parang isang leon. Ang sigaw ni Eugene ay pinalitan ng ingay sa gitna ng karamihan. Ang host ay nagsuka pa ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig at halos mahimatay. Si Angelina John at ang kanyang mga kasama ay naging mapotla sa sobrang takot. Ang ilan ay hindi makontrol ang kanilang bituka. Nagkatinginan sina Rachel Hardy at Aidan Bauer at nakita ang pagkabigla sa bawat isa sa kanilang mga mata. Alam nila na malakas si Eugene, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay napakalakas. Sa kabilang banda, si Justin Walker ay nakangiti mula sa pisngi hanggang sa kanyang mata. Ang mas nakakagulat na pagpasok ni Eugene ay, ang higit pa na ipinakita nito na si Justin ay hindi mabilang sa iba tulad ni Eugene sa ilalim ng kanyang pakpak. Si Justin ay maituturing na pinakamahusay na mapili para sa isang pinuno ng sangay. Tinanggal ni Eugene ang pagiging kahandaan ni Tyson. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, tila medyo nabalisa. Swoosh! Si Eugene ay nagpasya, na ibinaba ang kanyang palakol sa isang iglap sa sandaling mayroon siyang kalamangan. Naglakad siya pasulong sa isang aura na puno ng nakamamatay na hangarin, natural na handa upang wakasan ang buhay ni Tyson. Wala nang ibang pagpipilian si Tyson. Ang espada sa kanyang baywang ay sumabog sa isang iglap. Ngunit laban sa huli na makapangyarihang si Eugene, ang talam ni Tyson ay tila mahina kahit na mabilis ito na parang kisap mata. Sa paningin ng karamihan, natalo na si Tyson, kahit na ang mga tagahanga na diehard kay Tyson ay hindi makakatulong ngunit nagbigay ng standing ovations. Mabuti, Flang, tuldok, kasabay ng pagkikislapan ng talam, itinuro ni Tyson ang dulo ng kanyang espada patungo sa noo ni Eugene. Biglang naging matamlay ang katawan ni Eugene. Walang maraming kilos na nagmula sa kanya. Sakto nang ilabas ni Rachel ang isang buntong hininga, biglang nahati ang espada ni Tyson habang ang isang malakas na pagklang ay tumunog. Si Tyson ay natalo. Ang karamihan ng tao ay bahagyang nagyelo, pagkatapos ay hinayaan ang mga sorpresa na nanginginig sa buong lugar. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Tyson, hindi siya alagad ng longmen hanggang kamakailan. Ang mga alagad na naruroon ay hindi kilala si Tyson. Si Tyson na nanalo ng 5 magkakasunod na tugma ay pareho sa paggalang sa lahat ng mga alagad na naroon. Ngunit pagkatapos na si Eugene ang nanalo, ang paghiyaw ng kaguluhan ay maaaring marinig mula sa maraming tao. Kahit na ang mga taong nakatayo o ang ibang panig ay pumalakpak ng basta-basta. Bum-ontong hininga si Tyson habang tinitingnan ang talam na bumagsak, pagkatapos ay tumalon mula sa kanyang sarili. Pinalo ni Eugene ang kanyang mga kamao laban sa kanyang dibdib, na ipinakita ang kanyang lakas sa karamihan. Sina Rachel at Aidan ay nagpapakita ng lubos na kakilakilabot na hitsura sa kanilang mga mukha. Kahit na alam nilang may iba pang mga plano si Harvey, nalulumbay sila na hayaan si Justin na manguna sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Tumayo si Justin mula sa loob ng entablado at nagsinyas sa lahat upang tumahimik. Nang tuluyang natahimik ang karamihan, si Justin ay naningkit habang nakatingin kay Rachel. Pamangking Hardy, pinaplano mo bang pumunta ka mismo at aminin ang pagkatalo sa puntong ito? O magpapadala ka pa ng ibang tao? Ayon sa ating pakikitungo, ako ang mananalo kung walang maaaring makatalo kay Eugene. Mula ngayon, opisyal na akong magiging bagong pinuno ng sangay. Walang sumagot kay Justin. Parang ang magaan na pagtawa lang ni Justin ang maririnig doon. At sa sandaling ito, si Harvey ay tumatawid sa kanyang mga braso habang naglalakad pasulong.
Ngunit nang malapit na siyang magtungo sa ring, si Angelina at ang kanyang mga kasama na nakita siya matapos na pumunta ang mga ito sa banyo. Lahat sila ay nanginginig ng basta-basta matapos makita si Harvey. Harvey York, hindi mo ba nakita na si Tyson Woods, na nanalo ng 5 magkakasunod na tugma, ay pinutol ng palakol ni Eugene Bowie? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalakas si Eugene? Si Justin Walker ay kumukuha ng posisyon bilang pinuno ng sangay ng Mordo, at naset na ito. Kaya, ano pa ang sinusubukan mong gawin? Pinaplano mo bang pigilan siya? Nararapat ka ba? Si Angelina John at ang iba pa ay sumulyap kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Ang taong ito na wala, kahit saan ay matapang pa rin na hamunin si Justin matapos makita ang isang malakas na pagpasok ni Eugene na parang lalaban siya sa ring. Sino siya sa palagay niya? Ano ang isang biro? Si Harvey ay tumawa, pagkatapos ay mahinahong sumagot, Lady Walker, bakit hindi tayo gumawa ng pusta? Nagyelo si Angelina. Maaari kong ipadala sa paglipad si Eugene na may isang solong sampal lamang. Kung hindi ko magagawa iyon, malugod akong gagapang palabas dito ngayon. Ngunit kung magagawa ko ito, kailangan mong maging ikaw ang gumagapang dito. Paano ang tunog na iyon? Hindi marunong magsalita si Harvey na parang pinag-uusapan niya ang isang bagay na hindi kasangkot sa kanya. Ikaw, hindi alam ni Angelina kung paano tumugon kay Harvey. Alam kong medyo may kakayahan ka, Harvey. Ngunit ang iyong pilay na kung fu ay hindi sapat para sa iyo upang magpakita dito. Naguguluhan talaga ako kung bakit ka nakatingin sa iyong sarili ngayon. Sobrang arrogant ka lang dahil may kasanayan ka. Sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring mabugbog o isang bagay? Ipapadala mo si Eugene na lumilipad ng isang solong sampal. Kung maaari mo ring pigilan ang isang solong hakbang laban kay Eugene, luluhod din ako at tatawagin kang granddaddy. Para sa kapakanan mo na naisave ang aking buhay bago ito, hinihiling ko ito sa iyo. Maging isang maliit na mas makatotohanan at itigil ang nakakahiya sa iyong sarili. Malamig na kumala si Angelina. Hindi niya maiintindihan kung paano ang gayong isang walang kabuluhang tanga kahit na pinamamahalaang upang mailigtas siya. Siguro maswerte lang siya. Hindi pinansin ni Harvey si Angelina, inilipat ang kanyang tingin patungo sa kay Kate, at pagkatapos ay ngumiti ng mainit. Kate, sa palagay mo ba ay maaari kong ipadala si Eugene na lumilipad na may isang solong sampal? Siyempre, maaari mong gawin iyon. Ganap na pinagkakatiwalaan ni Kate si Harvey. Matapos marinig ang mga salitang iyon, tinapik ni Harvey ang ulo ni Kate, pagkatapos ay lumingon upang pumunta sa ring. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ni Justin ang nangyayari sa panig ni Harvey. Naglakad si Connie Brie mula sa gilid at malamig na sumulyap kay Harvey. Sinabi sa akin ni Leader Walker ang lahat. Hindi niya alam kung paano ka nakapasok dito. Ngunit ito ang highlight niya na kumukuha ng posisyon bilang pinuno ng sangay. Kung lalabas ka ngayon, masisira namin ang iyong mga binti bilang kapalit. Tinitigan ni Angelina si Harvey na may bigo na pagtingin sa kanyang mukha. Narinig mo yun, Harvey. Maswerte ka na nasa maayos na kalagayan si Justin. Ngayon umalis ka na dito. Ngumiti si Harvey. Connie, sabihin mo kay Justin na hayaan ko siyang manatili bilang isang pinuno ng Vice Branch para sa kapakanan ni Kate. At ang babalang ito. Ngunit huwag isipin na kunin ang posisyon ng pinuno ng sangay. Magaan na tinapik ni Harvey ang mukha ni Angelina bago siya tumungo patungo sa ring. Ano ang sinusubukan mong gawin, Harvey? Nararapat ka bang maging nasa loob ng ring? Kahit na gawin mo, ang kalaban mo ay si Eugene. Naghahanap ka ng iyong sariling pagkamatay. Napanganga si Angelina. Hindi niya alam na si Harvey ay matigas ang ulo dito. Ang ekspresyon ni Connie ay nagbago ng malaki. Bumalik ka dito, Harvey. Hindi ka dapat pumunta dyan. Hindi pinansin ni Harvey ang babala at patuloy na naglalakad habang ang kanyang interes ay tumagas, pagkatapos ay umakyat siya sa ring. Kabanata 1925. Ang tingin ni Justin Walker ay lumipat sa kay Harvey York,
At pagkatapos ay nagyelo siya. Hindi ko ba sinabi sa taong ito na umalis na? Bakit nasa ring pa siya? Nararapat ba siya? Sa oras na iyon, hindi nais ni Justin na may makas Ira sa kanyang sandali. Kahit na kinamumuhian niya si Harvey, kailangan niyang aminin na talagang bihasa si Harvey. Ngunit pagkatapos isipin na ang ring ay pagmamay-ari ng Longmen, pinakawalan ni Justin ang isang buntong hininga. Ang mga taong hindi taga-Longmen ay hindi makapasok sa ring. Maging si Tyson Woods ay ipinapalagay ang pagkakakilanlan ng isang alagad ng Longmen bago pumasok sa ring. Hoy hey, saan nanggaling ang batang ito? Maaari bang may sinumang maglalakad lamang sa ring ng sangay ng Mordus Longmen na ganyan? Patay na ba siya ang utak? Hindi ba niya alam na hinahamon niya si Eugene Bowie at si Leader Walker kung nakakuha siya na nasa ring ngayon? Tapos na siya, mamamatay siya. Medyo maraming tao ang nagpapakita ng awa. Ang taong iyon na lumabas mula sa wala na ay selyado na ang kanyang kapalaran sa sandaling umakyat siya sa ring. Ngunit sa kabaligtaran ng mataas na paninindigan, si Rachel Hardy at Aiden Bauer ay hindi sinasadya na tumayo habang nagpapakita ng paghanga nang makita nila si Harvey na naglalakad papasok sa ring. Maging si Tyson, na nasa ilalim ng ring, ay yumuko ng magalang. Nakakahiya na ang bawat isa ay mayroon sa kanilang mga tanawin si Harvey at hindi nila ito napansin. Sa ilalim ng tingin ng karamihan na puno ng kawalang paniwala, si Harvey ay casual na lumakad sa ring. Pagod na si Harvey sa pagbubuga ng walang kabuluhan. Siya ay tinuro si Eugene gamit ang kanyang hintuturo at mahinahon na sinabi, "Kung matalo mo ako, si Justin ang magiging bagong pinuno ng sangay." Ikaw, si Eugene ay medyo nagyelo, pagkatapos ay tumingin siya kay Justin. Matapos makita si Justin na tumanggo ng basta-basta, pinakawalan ni Eugene ang isang masamang ngiti habang agad na itinaas ang kanyang palakol. Isang nakamamatay na aura ang lumabas mula kay Eugene sa isang sulyap ng isang mata. Ang buong Budokan ay tila mas malamig, tumahimik ang karamihan. Nagsisigawan sila ng mga pang-iinsulto dati, ngunit pagkatapos ay hinawakan nila ang kanilang mga paghinga habang mahigpit na nanunood ng palabas. Ito ay isang bihirang tanawin para sa isang propesyonal na tulad ni Eugene na lumaban. Siguro mananalo siya sa isang solong pag-atake tulad ng dati. Natuwa ang lahat na makita muli ang nagwawasak na suntok ni Eugene. Mamatay. Sa isang iglap, biglang sumulong si Eugene matapos na maipon ang kanyang kapangyarihan sa limitasyon at ibinaba ang kanyang palakol sa buong lakas. Ngumiti si Harvey matapos makita ang tanawin ng hindi gumagalaw ng isang solong kalamnan. Hey! Siya ay naglakas loob na pukawin si Eugene sa ganitong mga kasanayan. Dapat tanga siya o kung ano. Si Eugene ang pinakamahusay na general ni Leader Walker. Ang kapalaran ng batang ito ay nasil na para sa paghamon sa kanya. Bum-ontong hininga. Kung kumalat ang salita tungkol dito, iisipin ng mga tao na ang pang-aapi ng Longmen ay mahina. Sinusubukan ng batang ito na patayin ang kanyang sarili. Wala nang ibang sisihin kundi siya. Sana makita niya ng mas malinaw sa susunod na siya ay muling ipanganak. Ang mga alagad ng Longmen ay nagpapakita ng pakikiramay sa kanilang mga mukha. Kahit na si Harvey ang siyang pinanganak ang kanyang sarili sa kamatayan, lahat ay naaawa pa rin sa kanya. Lahat sila ay nagbubuntong hininga sa sandaling naisip nila ito, ang kanyang pagtatapos. Maraming tao ang nasa malalim na katahimikan, na naghihintay upang masaksihan kung gaano kakilakilabot ang pagkamatay ng tulad ng isang walang kabuluhang tao. Bago pa man makapag-react, ang palakol ni Eugene ay agad na tumungo na sa mukha ni Harvey. Kumuha si Harvey ng isang hakbang sa gilid at dumulas ng tama sa ilalim ng mga bisig ni Eugene, halos hindi na ito maiwasan ang nagwawasak na pag-atake. Itinaas ni Harvey ang kanyang kanang kamay at isinulong ito. Sampal.